Okay. So, sige. Okay, start. Okay. A blessed evening po sa lahat and welcome po sa isa pong Maginong Talakayan. And I would like to say thankful po ako sa ating mga kasamahan na nandirito, including Mr. Ibrahim Romas, na siya po yung nakakadialogo po ngayon. So, ang maging paksa po natin ay may kinalaman po sa issue kung paano makamtan yung buhay na walang hanggan. According to Christianity, and also according to Islam na siyang tatayuan ni Mr. Romas mamaya. Dahil ang focus natin dito ay may kinalaman sa Christianity, titingnan po natin ang mga reasons kung bakit masasabi natin na nagme-make sense sa reality ng Christianity, especially po sa salvation. So kung mapapansin po natin ang mga pieces of evidence dyan, makikita po natin kung bakit yung Christianity po ay talagang base sa turo ng Lord, I mean ng turo ng Panginoong Hesus, bakit hindi po yung Islam, and lastly, titingnan po natin yung iba pang mga points na dapat po natin may konsidera. So far, masisimulan po natin ito sa mga points na dapat po nating ma-realize. So, bakit Kristyanismo? Bakit Christianity? Katunayan naman po, meron po naman masasabi natin na mga, let's say, similarities between Christianity and Islam, lalo po sa mga ganitong paksa, na parehong naniniwala na may Diyos na umiiral, na parehong naniniwala na may matatawag na himala, parehong naniniwala na nagpadala ang Diyos ng mga prophets o mga propeta. Naniniwala din ang parehong panig na ang Diyos ang siyang nagkakalob ng kaligtasan. Subalit kung titingnan po natin, if we will go to dig deeper, meron po tayong makikita na differences talaga. Lalong-lalo tungkol sa issue kung sino si Kristo at paano maligtas ang tao. So, ngayon, dahil ang magiging paksa din ay may kinalaman sa kaligtasan, si buhay na walang hanggan, may tinuro ba si Kristo ukol sa kung ano yung pinapaniwalaan ngayon ng mga Kristiyano? Okay? Katunayan, kung titingnan natin po yung nutshell sa Christianity, nandito na po yung mga sumusunod. Ang Diyos bilang Trinity, si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, siya ay ipinako sa krus, muling nabuhay, at ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang niya. So kung papansinin po natin, tinuro nga ba ni Kristo ang mga essential na ito? Ngayon, kung titingnan po natin talaga, especially kung titingnan natin yung context ng kasulatan, mapapansin po talaga natin na itinuro niya po ang lahat ng yan. Okay? Siyempre, bukod ito sa testimony ng mga apostol niya, so titingnan po natin ang mga sumusunod. So, although ito po ay hindi po masasabi natin na parang topic natin. Kumbaga, isa po ito sa mga subtopics, kumbaga, kasi take note, we are talking about Christianity here, we are talking about salvation, kaya natural lamang po na maipipinpoint natin. So, God as Trinity, take note, ito po yung mismong words ng Panginoong Jesus dito. Matthew 28:19 to 20, John 14:16 to 17 and 27. Pwede niyo pong tignan sa screen po ninyo, at least kahit paano na i-share ko na po ito ngayon nang sa ganyan po ay mabasa po ninyo. Na, yun na nga, he pointed out that, ito, from Matthew 28 nga na, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And then, sa John 14, dito pa lang, the Father sent the Holy Spirit in Jesus' name. So, dyan pa lang po, nandito na po yung point na God is one in being with three co-equal, co-eternal divine persons. Bukod po dito, Jesus really claimed to be God. Yan, what do we mean by that? As Christians, hindi po tayo naniniwala na si Jesus ang Ama. We don't. When we are talking about Christ being God, it is in the sense na ang Ama at ang Anak, maging ang banal na Espiritu ay isa sa likas sa kalagayan o yung mismong nature. Siyempre, they're distinct with one another and yet they are one in being. Dito pa lang kung mababasa po natin yung John 8, particularly po sa passage na yan, kung mapapansin po natin yung reaksyon ng mga Hudyo rito na nung sinabi ng Panginoong Jesus ang katagang ito na truly, truly I say to you, before Abraham was, I am. So anong reaction ng mga Jews? They pick up stones to throw at him. So papansinin po natin,
aware po ang mga Jews tong time na yun kung anong ang ibig sabihin ni Kristo dyan. And we have other passages lang papatunay dyan. Take note, we are talking about salvation. Kung si Kristo ay tao lang, paano po natin masasabi na siya mismo ay mayroong kapangyarihan na magligtas o magkaloob ng buhay na walang hanggan. Right? Also, we have good reasons why we believe that Jesus was crucified and rose again from the dead. Katunayan, ito po ay ilang ulit niya pong na-predict na siya ay mapupunta, siya ay pupunta sa Jerusalem, na siya i-deliver sa mga taong yan, they will kill him, and on the third day, he will be raised to life. Anyway, if the Lord wills naman, kung magkakaroon man po uli kami ng mga ganitong pagtalakay like this one, maybe we will go to discuss about the topic concerning what happened to Christ, kung talaga bang siya ay pinako sa krus at muling nabuhay o hindi. Pero ito po ay, kumbaga, pahapyaw lamang po ito dahil nagbi-build up pa lamang po tayo ng case dito. Okay? So, Christ himself predicted that he will die and on the third day, he will raise to life again. Katunayan po, naganap po talaga yan. And then, kitang-kita naman po dito na sa mismo ni Kristo nung siya ay kasama ng mga apostol niya sa Luke 24, sabi niya mismo, the Messiah will suffer and rise from the dead on the third day. And repentance for the forgiveness, ito po gusto ko pong idiin po itong sinabi niya. Repentance for the forgiveness of sins will be preached in His name to all the nations. Take note, sa kontekstong yan, itong Mesiyas na to ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Now, if Jesus was just a mere man, kung siya ay tao lang, paano po magiging posible itong sinabi niyang ito? Okay? So, yan na nga po, salvation through Christ alone. So, dito na po tayo papasok. So, sikat na sikat po yung passage na yan. Jesus said, I am the way and the truth and the life. No man comes to the Father except through me. Sabi rin ni Kristo sa John 10, inilalarawan niya ang kanyang sarili bilang isang pastol na handang ialay ang kanyang buhay para sa mga tupa niya, which is, in a symbolical way, ito po yung mga tao na sumusunod at sumasamba sa kanya. At kung titingnan ko, halimbawang gagamitin po itong passage na yan, like Luke chapter 18, verse 18 to 30, lalo yung sinasabi na no one is good except God alone, kung titingnan po natin mismo yung bandang dulo, what does it mean for that? So, kumbaga, nung sinabi niya na, then come follow me. Take note kasi, yung mayaman dito, nagtanong, ano pong gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? O syempre, nabanggit yung tungkol sa mga kautusan like, you should not commit adultery and others. Okay, sabi naman ng mayaman na, nagawa ko na ito kahit mula pa nung pagkabata. Pero, ito ay masasabing demand ni Kristo doon sa naturang mayamang lalaki. Lalong-lalo dito, then come and follow me. Na kumbaga, dinidirect dito kung talaga ba, na kung talaga bang, kasi tinawag ng mayamang lalaki yung ating Panginoong Jesus na guro, o mabuting guro. Pinipinpoint lamang dito kung ano talaga ang ibig sabihin. By means of what? If only God is good and Jesus is good, then it is logically pointed out that Jesus is, yes it is, God. So, if Christ is God, then, hands down, masasabi po natin na siya lamang talaga ang may tuturing na daan patungo sa tunay na landas. Kaligtasan, kumbaga, ang ating pinag-uusapan diyan. So, marami pa tayong mga passages diyan, like Mark 10, we've got, ito po, Luke chapter 19, verse 10. Yamang pinakilala ni Kristo ang kanyang sarili. Hello po, narinig pa po ako? Yes, po. Narinig. Yes po. Dinig na dinig. Okay. Dinig. Thank you po. So, dito pa lamang, yamang tinawag ni Kristo. 5 minutes lang po, Pastor. 5 Okay, minutes remaining. Salamat po. So, tinawag ni Kristo ang kanyang sarili na ang anak ng tao. Pero ibig bang sabihin, siya ba'y parang masasabi na tao? Ito po yung aking assignment po sa lahat po ng mga tagapakinig. Read Daniel chapter 7 verses 13 to 14 so you will see to yourselves here. Para makita nyo po yung kung anong ibig talagang sabihin dito ni Kristo bilang ang anak ng tao. Okay?
And also, ayan, nabanggit na ito. And others, your sins are forgiven. And then, yan. Yung mga passage na yan, na nakikita nyo po ngayon, mamaya po, pwede nyo pong i-pause, tama, at basahin nyo po mabuti. You can read it for yourselves, okay? And then, I will go on to read Matthew 11:27-30, kung saan sinabi ni Kristo, all things have been handed over to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal him. And then, if Jesus was just a mere man, kung siya po ay tao lang, paano po ito? Na kung saan sinabi ni Kristo, come unto me, all who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Ang pinipinpoint dito yung kapahingan sa kaluluwa, so to speak. So, we have good reasons kung bakit si Kristo lamang talaga ang tanging kaparaanan upang ang tao ay maligtas. Now, dahil ipipinpoint yung tungkol sa Islam na mamaya ay ipepresenta po ng ating maginong kausap, ipipinpoint ko lamang yung historical aspect nito. Take note po, if we still remember yung tungkol po sa the Bible and the Quran last time, yung Bible being God's word and reliable, we have many reasons why we think the Bible is true. And as far as the records are concerned, lalo na po yung gospel according to Matthew, Mark, Luke, and John, talagang pinipinpoint na ito talaga yung mga mismong salita ni Kristo. And then, kung makikita po natin talaga, kung talagang sinabi ni Kristo yung mga words na yan, like yung sinabi niya na siya lamang ang tanging daan, na siya ang daan, katotohanan ng buhay, then, game over. We have good reasons why we think and why we believe that Jesus is the only way to salvation. Yan po, kung ipipinpoint tungkol dyan, yung John chapter 14, tapos ipipinpoint yung iba pang mga passages like yung tipong si Moses at Abraham. Pero I think, depende po yan kung paano ito. 2 minutes remaining, Pastor. Okay. So, to end this up, ito po yung magiging masasabi kong concluding statement dyan. Gusto kong tapusin to by this. Sa Christianity kasi, God does not ignore His own law. He fulfills it. Remember, kung ipipinpoint tungkol sa, okay, repentance o sincerity, ganito. Pero asan po yung justice, so to speak? Diba? That's why, in Christianity, ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan upang ang bawat tao ay maligtas. Ikaw, ako, tayo lahat. He became one of us under the law. He never sinned. He bore our sins. Sins are legal debt that are transferable. Only legal sin debt was transferred to Christ when He died on the cross, fulfilling the requirements of the law. So, sa Christianity, the law is satisfied by God and not ignored. Therefore, kung ikukumpara po natin, the God of Christianity is truly righteous. Isa pa, if ever na may papresenta yung tungkol po sa Quran, doon po natin ipapresenta kung ano-ano yung mga kung ano yung mga problems doon. But as of now, we have built the case that in Christianity, we have good reasons why Jesus and Him alone is our Lord and Savior. At yan po yung turo ng Christianity na dapat mong saliksikin ng bawat isa. Glory to God in the highest. Magandang araw po. Maraming salamat. Okay. Maraming salamat po, Pastor Noel, sa inyong pag-deliver. May 5 seconds na iwan para magiging 15 minutes, no? At salamat naman, na-consume mo ang tamang oras na gamit mo, no? Pahiwatig ko lang, paalala po, no? Hindi natin napag-usapan kanina, reminder lang na dito mag-umpisa kasi dito mag-umpisa sa question and answer, yung binabawal natin yung mga bad words na ginagamit natin, no? Reminder lang, alam ko naman na hindi nyo gagamitin yan, pero baka malimutan.
sa bandang huli dahil ang emosyon natin kung minsan ay hindi natin mapipigilan. So, kasi maraming nanonood sa atin. At ngayon, umpisahan natin. May 5 tanong at 5 sagot dito. Tanong si Ustad Ibrahim. Pangunang tanong, Ustad Ibrahim. 30 seconds. Okay, bismillah. Yung young man came to Jesus Christ at nagtanong, paano niya makamtan ang buhay na walang hangganan? Doon ba sumagot si Jesucristo, makamtan mo ang buhay ng walang hangganan kung maniwala ka ng Trinity, maniwala ka nga ako ay God and man, or maniwala ka sa crucifixion? Those words mentioned by Jesus Christ answered to the question. Okay. Okay, answer. First and foremost, kung titingnan po natin yung context, makikita po natin yung sinabi ni Kristo na then come and follow me. So obviously po, kung ipipinpoint natin, hindi na, for me po it's on my own point na, hindi po na, kung ako pong tatanungin, every single person na talagang sinasaliksik yung context, makikita po talaga na, talagang pinipinpoint ni Kristo na, okay, na-follow mo na lahat. Ang tanong, are you really following me? Are you really pointed out na kung ano talaga ako? Which is, yun yung panawagan ng naturang certain ruler na good teacher. So, kumbaga, then come follow me po yung point, which is, it will be considered, sounds like, nagdedemand si Kristo ng tila baga pagsunod kung paano ang tao ay dapat sumunod sa Panginoon. O sumunod sa Ama, so to speak. Yun lang po. Thank you po. Okay. 4 seconds. Another question, number 2. Sabi mo na walang makapunta sa langit kung ang Jesucristo lamang magdaan. Si Elijah ba, si Enoch, kasama si Satanas ay dumaan ni Kristo? Kasi sila nakapunta sa langit eh. At sabi mo kanina, walang makapunta sa langit kung di magdaan kay Jesucristo. Ang tanong ko, si Enoch, si Elijah, si Satanas nakapunta sa langit, nagdaan sila kay Jesucristo? Ang point po kasi sa passage, Okay, sagot. okay, sorry for that. Ang point po sa John 14:6 ay may kinalaman sa issue ng kung paano ang tao ay mapunta sa langit. But okay, ipinpoint man natin concerning Elijah, okay? Katunayan po, ito po yung time na kung saan itong si Elijah ay papunta na po talaga sa langit, so to speak, dahil po tapos na yung kanyang mission. Concerning to Satan na tinatawag naman Lucifer doon sa ibang pang passage, makikita na nagaling siya sa langit, and yet dahil sa kanyang pagre-rebelde, binagsak po siya sa lupa. But concerning po sa context ng John chapter 14 verse 6, pinipinpoint lamang po ni Kristo yung tungkol doon sa tanong ni Thomas na paano ko malalaman ang daan? Paano ko malalaman na tama ba ang aking landas? Then Jesus declared those titles na siya yung masasabing daan patungo. Na po, 1 minuto. Okay. Store. Okay, sorry po dyan. Pero okay na po. Thank you po. Okay. Pangatlong tanong. So, ibig palang sabihin, kasi sa John 16:4, ang pinalabas mo doon ay explaining about doon. Mayroon po bang kaligtasan ng tao kung naniwala sila kay Adan, naniwala kay Moses, kay Abraham? May kaligtasan po ba ang mga tao noon sa kapanahon na nila, including Moses? Okay, sagot, Pastor. So, wait po. Katunayan po, when Jesus said that He is the only way, na pinipinpoint na siya lamang tanging daan ng kaligtasan, makikita po talaga natin na yung kaligtasan na mayroon ay masasabing retroactive. So, ibig sabihin, pati yung panahon ni Adam, ni Abraham, and the rest of them, ay, kumbaga, although hindi pa nila alam ang pangalang Jesus at that point, they already know na mayroon talagang matatawag na Redeemer na darating. So, yun po rin yung answer ko po dyan. Okay. Ang 4 na question. Yung salita mo kanina nga, ang kaligtasan ay retroactive. Mabasa po ba sa Biblia na ang kaligtasan ay retroactive according to Jesus Christ? Nga kaligtasan dala niya is retroactive. Mayroong mabasa po ba litra por litra sa Biblia o wala? Okay, sagot, Pastor. Okay. Actually, kung gagamitin ko po rin yung salitang letra por letra para patunayan yung claim na yan, o maybe gagamitin ko na lang po mamaya. Objection na Mr. Moderator, objection muna. Yes, it's my time. Categorical question po. Sa debate po, categorical question. You have to answer yes or no, then explain. So, ulitin ko ang tanong. Categorical question. Ulitin ko. Okay.
mayroon po bang kaligtasan maliban kay Jesucristo? Maliban kay Jesucristo, mayroon po bang kaligtasan? Kalimutan ko. Kung maniwala. Kung maniwala. Baka po yung Kung tanong niyo po maniwala ka kanina, kay Jesucristo, kung ang kaligtasan ay retroactive po yata yung tanong niyo po kanina. sorry, retroactive. Opo. So, ang retroactive na kaligtasan, may mabasa po ba or wala? This is categorical question. Then you can explain. Okay. Yes or no? First and foremost, kung letra por letra, no. Pero yung konsepto niya po ay yes. Bakit po? Kasi when it comes on Christ being the Redeemer, at ito po ay na-prophecy on the Old Testament times, even though, sabi ko nga po kanina, yung Abraham, Moses, and the rest of them, they already know na mayroon talagang darating na Redeemer. So, even though hindi pa po kilala kung sino itong tinatawag na Redeemer at that point, they already know that there is someone who will be the coming Savior, kumbaga. So, although, yung kung technically speaking, kung letra per letra, wala, nandun po mismo yung concept kung titingnan po natin yung Bible sa kabuuan. Thank you po. Ang limang Ustads. Ang limang tanong. Ang Christianity, paging tunay ka na Kristiyano, Christianity, nabanggit po ba ni Jesucristo, pag tunay kayo na Christianity, makapasok kayo sa paraiso? Kasi yan ang pinaka-main topic natin eh. So kung Christianity, nabanggit po ba ni Jesucristo, kung tunay ka nga Kristiyano or Christianity ang reliyon, makapasok ka sa paraiso? Okay. Categorical question. Yes or no, then explain. Again, kung word for word, Sagot. opo. Again, kung word for word, wala pong ganung salita. Pero yung concept, meron. Why? John chapter 3 verse 16. Kung saan pinipinpoint dyan, sinabi na, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him, sinumang nanampalataya sa Kanya, at ang context niya ay si Kristo, ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, although yung ganong word for word na ganyan ay wala, pero yung konsepto mismo, meron. Sapagkat, we know for sure, Jesus already declared that He is the only way, and that no one comes to the Father except through Him. So, yun na po. Salamat po. Okay, tapos na po. Okay. Tapos na po ang question and answer, no? Limang question na ba yan? Natubos na ba yung 5 question? Natapos na po, Ustads. Panglima na yon. Panglima na yon. Medyo nakulangan eh. Nakulangan pa ko sa question, Pastor. Maraming salamat po. Islam po. Sige. Sige. Bago ako magtuloy, Mr. Moderator, pwede bang hingi ng 1 minute? Sandali. Okay. Okay lang po. Kasi sa amin, hindi po kami nag-usap na Quran lang ho ang aking gagamitin. At saka ng Bible, hindi po kami nag-usap ng ganyan. Ang aming pong topic, papapatunayan na ang buhay na walang hangganan, paraiso or langit, ayon sa Biblia at Quran. So, I have the free will kung anong gagamitin ko, Quran or Bible. I don't know if the pastor will agree. Tama po. Okay lang po yan. Okay, Pastor. Parang ano lang yan, Pastor. Parang comparison lang. Kumparar yung sa Bible at sa Quran. Yes po. Okay lang. Ganun ba, Ustads? Ibig mo sabihin, Ustads? Okay na. Yun ang ibig kong sabihin. Okay. Sige, start tayo. 15 minutes, Ustads. Mute ko muna po yung mic ko po para mapakinggan ko. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A young man came to Jesus Christ and asked him, "What shall I do that I may I have eternal life?" Si Jesus Cristo, in short, he said, "Thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, honor thy father and thy mother," etc. Mayroon pa. And then the young man said, "All these things I have kept. What lack yet? Ano pang nakulang sa akin?" Wala, si Jesus Cristo nagsabi na follow me. That's the last. If you will be perfect, sabi ni Jesus Cristo, kung gusto mong ma-perfecto, sell that thou hast and give it to the poor. Come and follow me. Nang ibig sabihin, in order to have eternal life, salvation, keeping the commandments, and be merciful to the poor,
Ito ang turo ng Islam. Obeying the law of God, and then have zakah or sadaqah giving to the poor. Ito ang tinuturo ng Islam. Okay. Ang tinuturo ni Kristo, hindi ho sakripisyo. At this is my rebuttal, at the same time delivery, nagtaka ko the whole message, kung akong isummarize ang kay pastor, it's about God, divinity of Jesus Christ. Maybe in his analysis, it's not divinity, but sa nanonood, I believe, at ang sarili ko, pastor, pinabigatan niya ang subject about divinity, that Jesus Christ is God. Hindi po yun ang subject. Ang subject po natin dito ngayon, na ang salvation po, ang ating, paano po makamtan ang buhay na walang hanggan. Tinanong si Kristo to keep the commandments. Pagpunta ni si Kristo dito sa mundo, para ba siya mapako at makilala siya na Diyos? Yun ba ang daladala niya? Hindi na lang kung mag-rebuttal about divinity of Jesus Christ dahil hindi yan ang subject. Ang tanong, yun ba ang turo ni Kristo? Hindi. Dahil ang turo ni Kristo, pagpunta niya dito sa mundo, according sa Matthew chapter 9 verse 13 and Matthew 12 verse 7, sabi niya, I cannot sacrifice. Hindi ako pumarito para magsakripisyo. Pumarito ako as a mercy for the sinners and repentance. Ang daladala ho ni Kristo, repentance ho, ang daladala niya. Pag magkasala ka, magrepent ka. Kailanman hindi nagtuturo ang propeta nga may tatlong persona, may Trinity, hindi kita ang subject. At yung retroactive, sa kay pastor lang yun, first time ko narinig na ang kaligtasan ay retroactive. Aywan ko, tinanong ko siya, wala pala sa Biblia ang retroactive na kaligtasan ni Kristo. Pero may kaligtasan si Haring David, nagkasala. Pinatawad siya, nagsisisi si Haring David, pinatawad siya. Sa Nineveh, basahin mo ang chapter sa Jonas, chapter 3 and 4, ang mga tao sa Nineveh, i-destroy sila. And then Jonah came and then made a warning. Ang hari, ang pinakamalaking city ng Nineveh, ang hari ay nagbigay ng utos, declaration, na lahat ay magsisisi, ang lahat ay mag-aayuno, hindi ka magkain, pati ang mga hayop, magsisisi sila, magbago sa kanilang buhay para hindi sila ma-destroy. After 40 days, sabi ni Jonah, if you will not repent after 40 days, this city will be destroyed. Natakot ang hari, nagsisisi sila at pinatawad, 120,000 pinatawad. Walang crucifixion na banggit, walang Trinity na banggit, walang God man na banggit sa kaligtasan. Naligtas sila sa kamatayan dahil nagsisisi sila. Si Adam, sa aming mga Muslim, si Adam rin ay naligtas dahil nagsisisi rin si Adam. Ayon sa Quran, sabi ng Allah sa Quran, Qala Rabbana dalamna anfusana wa in lam taghfir lana warhamna falanakunanna minal khasirin. Oh, our Lord, we have wrong, nagkakasala kami. Kung hindi mo kami papatawarin, hindi mo kami bigyan ng awa, kami ay kasama sa mga taong itatapon sa impernong apoy. Na ang kaligtasan pala sa tao ay repentance and the mercy of Allah. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was asked, ano ba maligtas? Maligtas ba tayo sa ating mga gawa? Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi. Maliligtas lang tayo kung mayroong mercy sa Allah sa atin. By the mercy of Allah, we will be saved. We will enter paradise by the mercy of Allah. Of course, ang mercy ng Allah ay hindi niya maibibigay sa mga taong hindi sumusunod sa Kanya. Mercy of Allah. Si Adan ay pinatawad dahil sa mercy ng Allah at nagsisisi si Adan. Si David nagsisisi, pinatawad siya ng Allah. Pero hindi sila nagturo. Walang propetang nagtuturo na kayo maliligtas kung mapako ang isang Mesiyas. Walang propetang nagtuturo. Kung maniniwala kayo na ang Diyos ay nagkatawang tao, maligtas kayo. Walang nagtuturo. Kahit si Kristo ay hindi nagtuturo, nga si Kristo nagsabi, maliligtas kayo, makapunta kayo ng paraiso kung kayo ay maniwala ko ay Diyos. Saan ba kayo sa akin? Ako'y tao at Diyos. Maniwala kayo, ligtas kayo.
kailanman hindi nagsasabi si Jesucristo niyan. Ang nagsasabi niyan yan, mga pastor na naniwala sa Trinity. Si Jesucristo ay hindi nagtuturo ng Trinity. Si Moses hindi nagtuturo ng Trinity. Si Abraham ay hindi nagtuturo ng Trinity. Una, the Father is one. The Son is one. The Holy Spirit is one. There are three gods, but ito ay strange, bago lamang. That's why in Nicene Council Creed in 355 AD, yan ay pinag-iisa, declared ang Trinity. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, who was conceived by the Virgin Mary, suffered. Ito ay ginawang credo. Pag hindi ka maniniwala, during Constantine the Great, ay doon nagsimula. Pag hindi ka maniniwala, ay ikaw ay tigok pag hindi ka maniwala sa credo ng Roman. Forgiven, mga tao. Saan ba? Nga ang tao nga, sabi niya si Elijah, tinatanong ko siya, si Elijah ba ay nagdaan kay Jesucristo? Di naman nasagot straight. Pero si Elijah, si Satanas, according to the Bible, si Enoch, walang nagdaan ni Jesucristo. Ano mamang pasikot-sikot, ano pa man ang palusot-lusot, pero wala pong Jesucristo sa kapanahunan ni Elijah, sa kapanahunan ni Enoch, sa kapanahunan ni Satanas, ay wala o si Jesucristo. Dahil si Jesucristo ay isinilang siya yung nandoon si Maria. Wala pa si Maria, wala pang Jesucristo. At si Jesucristo, mga kapatid, pag sabi mo na si Jesucristo, maniwala ka kay Jesucristo, kay Jesucristo, kay Jesucristo. Walang propeta, sinabi ng ating katunggali, nakakaalam raw yung sila ni Abraham na propeta na mayroong darating. Pastor, naubos ko na, na-review ko na ang Biblia. Wala ho diyan isa nga nagsabi nga may darating maging savior. In fact, maraming savior sa Israelites. Hindi lang si Jesucristo. Yahweh, sinasabi dito, I am the only God. I am the savior. Beside me, there is none. There is none. I am the only savior. Saan nabasa? Isaiah 43 verse 11, Isaiah 45 verse 21, Isaiah 60:16, and 2 Samuel 22:3. Sinasabi, I am the Savior. I am God, and beside me there is none else. Bakit sinabi mo nga si Jesucristo lang? Kapikat lang yan eh. Mayroon ng the only God according to the Old Testament that there is God and He was in Savior, and beside Him there is none. Paano mong sabihin nga si Jesucristo lamang, kailan ba hindi lang si Jesucristo? Ibig bang sabihin walang kaligtasan sila ni Abraham? Imperno sila? Ang Diyos nagsasabi, ako'y nag-iisang Diyos, ako'y hindi tao, ako'y beside me there is none, I am the only Savior. Mapasabihin mo dito si Jesucristo naman ay Savior. Sino nagsabi? Nga si Jesucristo Savior. Si Jesucristo nagsabi, you believe me, worship me, I am God, you will be saved. I am the Son of God, you will be saved. Sinabi ba ni Jesucristo yan? Maitako ako sa cross, you will be saved. Ito ay lahat, mga kapatid, very debatable pa yan. Maraming Kristiyano, maraming mga Kristiyano na hindi naniwala nito. And the New Testament, mga kapatid, mga New Testament, ay sinulat ito ng mga Kristiyano na in fact, ang mga Hudyo ay hindi nila matatanggap ang New Testament. Sabi nila, why the Christian glued the New Testament into the Old Testament? Ang parabang, ang nangyayari, ang pagdating lang dito sa mga Gentiles, may kaligtasan. Yung mga tao, kapanahonan nila ni Abraham, nila ni Enoch, ni Noah, ay walang kaligtasan. Nandyan sa Biblia eh. Nagsabi ang Diyos, I am Yahweh. I am the Lord. I am beside me, there is none else. I am the only Savior. Sabihin mo man si Kristong Savior, yung dalawa. So, yung mga kapatid, ang sabi pa dito, ano pa dito? John 10 verse 30, ito ay pagpatunay rin na ito ay Diyos Jesu Kristo. Ano pa? Ano pa dito? Uulitin ko, si Jesu Kristo pumarito. 5 minutes, Ustad. 5 minutes remaining. Okay. Sabi ni Jesu Kristo, thank you. Pumarito siya is not for sacrifice. Maliwanag. I came not for sacrifice. I came for mercy. Nagdala ako ng mercy for the sinners to repentance. Repentance ang tinuro ni Abraham, ang ginawa ni David, repentance ang ginawa sa maybe 120,000 repentance. Pagdating ni Kristo, repentance din, sabi niya, for the sinners to repent.
Hindi siya nagsasabi, for me, you will be saved in order my blood to wash out your sins. Para ako mag-crucify. Pagdating ko dito, ako ipapako sa cross para kay maliligtas. Sambahin ninyo ako bilang Diyos para kay maliligtas. This kind of teachings, this is new in the field of prophethood. Sa mga propeta, sa lahat ng mga propeta, this is new. Even Jesus Christ didn't know about nga hiya to be worshipped, nga sambahin siya. Hindi niya alam nga si Kristo gawin siyang Diyos. Gawin siyang Diyos. So walang tao, kahit si Maria, hindi si Maria. Nagsamba kay Kristo bilang Diyos, nagpasuso, nagpadidi sa kanyang dibdib. Maniwala kaya si Maria na ito ang nandyan sa kanyang dibdib, nagsususo, isang Diyos. Nag-iibak si Kristo, nag-ihi. Tapos pinunasan ni Maria, naniwala ka siya, ihi at ibak ito ng Diyos. Is our invention nga si Kristo ay isang Diyos. Sabi niya, John 8 verse 40, ako isang tao nagsasabi sa inyo ng totoo. Acts 2 verse 22, Herod Israel, Jesus of Nazareth, a man approved of God. Where you can read in the Bible, Jesus Christ is given one, or Jesus Christ is God, according to the Bible. Worship me. Well, many times he repeated, I am the Son of Man, Son of Man, Son of Man, Son of Man. Categorical statement. There is no single categorical statement of Jesus Christ saying, I am the Son of God. No single. I challenge. Categorical statement of Jesus Christ said, I am the Son of God. He said, I am the Son of Man. I am the Son of Man. I am the Son of Man. I am a man. The Christian said, He is God. He is God. He is God, human. God, human. God, human. He is God. Saan ang turo? Totoong katuruan, mga kapatid. Sundin natin si Kristo or sundin natin ang mga pastor sa kanilang mga sinasabi. Dito lang ako magtapos. Maraming salamat. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, maraming salamat po, Ustaz Ibrahim. May natira ka pang 5 minutes, pero 3 minutes. Pero salamat naman po, natapos ng maaga. No? Start tayo sa question and answer. Question number 1, Pastor Ruel. Okay po. So, narinig na po ba ako? 30 seconds. Okay. Yes po, 30 seconds ang tanong. So, okay. So, first question, nabanggit po yung tungkol po sa repentance, sincerity. Correct me if I'm wrong po, no po. Sa Surah chapter 66 verse 8 to 9, nabanggit po ito. Yung tungkol po dyan na about doon na turn unto Allah in sincere repentance. It may be that your Lord will remit from you your evil deeds. So itong first question ko po may kinalaman sa passage. Paano po natin malalaman? Paano po ninyong malalaman kung kayo po ay sincere enough na kayo po ay pinatawad ni Allah according po doon? Okay. Sagot, Ustaz. Ang tanong po, paano po natin malalaman na tayo pinatawad? Okay? Ang obligasyon po namin, Pastor, na maging sincero. Hindi po obligasyon ng tao na ako na'y pinatawad. O, bakit? Kung alam ko ng pinatawad, di gagawa naman siya na, pinatawad naman eh. Ang obligasyon po namin is to be a repentant person, sincere repenting. Pinatawad man ay hindi na namin yan na obligasyon na po ng Allah pinatawad o hindi. Kahit sa aming pagdarasal, sinagot man kami o hindi, basta magdasal kami. Hindi po, wala pong utos sa Quran na sinabi ng Allah, alamin ninyo, sinagot kayo, wala. Hindi po utos ng Allah yan. Okay. Okay. Pangalawang tanong, Pastor. Okay, thank you po. Yung next po ay ito. If we say na since na tayo po ay sincere enough sa pagrepent sa harapan ng Diyos, according po sa inyong belief, how do you know, paano po natin malalaman na hindi po natin dinadaya ang ating sarili? Sagot, Ustaz. Kapatid, mayroon tayong free will. Kung dinadaya mo yung sarili mo, parusahan ka dahil ang Allah nakakaalam sa puso, gawa ng tao.
Kung dinadaya mong sarili mo, di sarili mo ang dinadaya, hindi, wala nang problema kung I will be sincere. Okay? I will try my best to be sincere. Pero kung dinadaya mo yung sarili mo, ang pagdadaya sarili mo, ikaw lang rin. Dahil ikaw rin mapaparusahan kung dinadaya mo yung sarili mo. Dahil sa araw ng paghuhukom, alam ng Allah, ikaw nang daya o hindi. Siguro pa, pretend ka labi yung Diyos noon, or sincero, pero sarili mo hindi, doon sa kabilang buhay, hindi ka na makatakas dahil ang Allah nakakaalam sa iyong ginagawa sa puso at sa iyong sa pag-iisip. Okay. Pangatlong tanong, Pastor. Okay, thank you po. So, susunod po, is your heart really good enough to muster enough sincerity before a holy and righteous God? Ibig pong sabihin, yung pong puso po natin ay good enough po para masabing sincere po tayo sa harapan ng isang banal na Diyos. Yung sinasabi, maging sincere, that's why we are trying to be. Wala namang perfecto na tao sa kapanahunan ngayon, pero we are trying to be in our heart and our devotion. Okay? Pero kaming mga Muslim, we should be humble. Because mercy, salvation is depend on the mercy of Allah. At ang mercy ng Allah, hindi niya ibibigay sa mga taong nagpakitang tao lamang. Okay? The mercy of Allah. So in about the heart, I know my heart. I know my heart. My heart is to worship Allah alone. He is my God. Kasi pag ang tao, hindi niya alam niya ang puso niya, anong klaseng tao, hindi niya alam niya ang puso niya. Ang isang tao, dapat alam niya ang utak niya, alam ang puso niya. Kung hindi niya alam, problema yung tao na yan, kung hindi niya alam ang puso niya. Okay. Okay po. Pang-apat na tanong, Pastor. Okay. Sa pang-apat na tanong po ay may kinalaman po sa presentation po kanina naman din na nai-record po yung tungkol sa sinabi na yung sa sa Luke chapter 18 verse 18 to 30 na nabanggit kanina. Paano po nasasabi po na ito po ay supposedly, ito po ay pareho po sa turo ng Islam? Okay, sagot, Stats. Ang sasabi ko, pagbantay ng kautusan ng Diyos. Nagkapareho to keep the law of God. Maybe it's not 100% pareho, 100%. Pero the main point is that salvation comes to you by obeying the law of God so that mercy of God will be upon you. Okay? Hindi po pagsamba ng Diyos Jesucristo, hindi po paniwala ng Trinity ang kaligtasan. Malayo po yun, ang kaligtasan Trinity, ang kaligtasan crucifixion, ang kaligtasan God-man, malayo sa totoo. Wala po. Sinasabi ni Jesucristo, kung gusto mo makamtan ng buhay na walang hangganan, sundin mo ang batas. Sundin ang batas. So, batas ng Diyos. Kung alam mo, batas ng Diyos, sundin mo. Pero yung sabi ng si Jesucristo ay Diyos, ay hindi yan batas ng Diyos. Batas ng tao yan. Okay. Panglimang tanong, Pastor. Okay, last question po ay ito. So, nabanggit po yung tungkol sa batas ng Diyos. Okay, sige po. But here's the question na gusto pong itanong. Are we able to fulfill the law? Or makakaya po bang sundin ng isang tao ang utos ng Diyos? Lahat-lahat po ng utos ng Diyos nang wala pong masasabing kahit kaunti man pong pagkakamali o pagkasablay? Yes, Stats. Alhamdulillah. So, hindi po nagsabi ang Diyos, sundin mo ang batas perfectly. Sabi lang ng Diyos, sundin mo ang batas. Sa makaya mo lang. Pero si Jesus Christ, the Bible said, be ye perfect as your Father in heaven is perfect. In the Bible, be ye perfect as your Father in heaven is perfect. Kung may problema ngayon, Kristiyano, hindi ang mga Muslim. Dahil ang mga Muslim, inutusan lamang ng Allah to obey the law. Kung magkakasala ang tao, dahil magkakasala ang tao, just repent and ask forgiveness. To get perfect sa batas ng Diyos, ay hindi po yan ang utos niya. Sundin mo, perfecto ang aking batas. Kung hindi perfecto, tapong kita sa impernong apoy. Hindi po batas ng Diyos yan. Dahil ang Diyos, Ar-Rahman, Ar-Rahim, maawain, mapatawarin sa lahat, of forgiving. Pinatawad niya si Adan, pinatawad niya si David, pinatawad niya ang Nineveh, 120,000, pinatawad niya. Pero ang pagsamba nga siya ay Diyos, hindi yan utos ni Jesucristo.
sa krus para maligtas kayo, hindi ang utos ni Kristo. Ang ating topic is salvation. Para isa makanta natin according to the Quran and according to the Bible. Ang aking, I believe, my delivery had answers to the proposition. Thank you. Okay. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Hindi natin pagtagalin kasi maraming nanonood at maraming tagapakinig. Dito na tayo sa rebuttal. Rebuttal portion po tayo. Okay lang ba po kayo? Wala nang break. Diretso na. Diretso na po. Okay. Okay. 5 minutes. 10 minutes pala ang rebuttal natin. Opo. 10 minutes. Mauna si affirmative, si Pastor. Okay na po? Okay na po, Pastor. Start na. Okay, so sige. Muli, magandang araw po uli sa lahat. At thanks po kay Mr. Ibrahim sa kanyang presentation kanina. Gusto ko po i-address muna po yung on the 5 minutes doon sa mga points na sinabi niya, which is yung mga importante na lang. The rest will be on other, may mga response videos po tayo or whatever. So gusto ko po i-focus muna yung sa Luke chapter 18 verse 18 to 30 na pinipinpoint ba kung it is all about kung yung sinasabi na follow Islam or whatsoever. Pero kung titingnan po natin yung mismong context talaga, sa conversation ni Kristo doon sa mayaman, Christ actually did not teach that we are saved by the works of the law. The Bible's message is that salvation is by God's grace through faith. Rather, Jesus used the man's love of money kasi, di ba, nung sinabi ni Kristo na, and then come and follow me, ano pong nangyari doon sa lalaki? Umalis siya. Ayaw na niya. Bakit? Mayaman siya, marami siyang pera. So kung titingnan po natin, Jesus used the man's love of money to show how the man fell short of God's holy standard. As do we all. Whether we like it or not, we truly need Savior, so to speak. So ang ina-address po kanina, ng assumption na yung naturang passage ay may kinalaman daw sa, let's say, following the said belief na sinabi po ng ating maginong kausap, it sounds like hindi po siya nafa-follow talaga, pirme. Dahil nung sinabi ni Kristo, then come and follow me, dito na po papasok talaga yung pinpoint doon sa sinabi sa argument that it is Christ and Him alone who has power to save us. Next one, yung sa Matthew chapter 9 verse 13, so basahin ko muna. Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I came not to call the righteous, but sinners. Ito po ba ay nangangahulugan na hindi nga ba kailangan ni Kristo yung sakripisyo? Or so forth? Actually, kung titingnan natin po, kanina po, naipresenta po natin yung mismong mga words ni Christ na paulit-ulit that He predicted that He will die and on the third day He will raise up to life. So, ano po ba ang punto ni Kristo dyan? Christ tells His critics to examine Hosea chapter 6 verse 6. Nung nabanggit niya yung quotation na I desire mercy and not sacrifice, Jesus quoted Hosea chapter 6 na kung saan ang pinipinpoint, it is God who said that. And yet, Jesus quoted it to Himself. Kasi kung si Kristo ay tao lang, kung papansinin, it sounds like masasabi natin na ano po siya? Lunatic ba? Or liar or whatever? Anyway, typically, pinipinpoint din na ilang salin like yung sa sinasabi na I desire mercy and not sacrifice. Sa ibang salin is steadfast love. The Pharisees were not in the mercy business. Ang strategy kasi nila doon, yung mga Israelita, ayun, okay, andyan yung mga handog. Kaso nga lang, ang naging focus ng mga tao ito ay parang pera-pera lang yan, parang ganun yung nangyari lalo nung first century. So, ang point doon, Jesus tells the Pharisees that He did not come to call the righteous. Yung mga taong nagsasabing, matuwid ako sa aking sarili. No. Naparito siya para sa mga makasalanan na handang magsisi. So, kung titingnan po natin, actually, hindi po talaga dinidebunk dito yung tungkol sa point na sinabi ni Kristo that He will came to save who are lost, that He will came not to be served, but to serve and give His life as a ransom for many, according to Matthew 20 verse 28. Next one,
paano ba naligtas ang mga tao sa Old Testament times? People in the Old Testament were saved by God's grace through faith. Katulad po sa panahon ito. Kung mababasa po natin, for example, Ezekiel chapter 18 verse 26 to 28. Ito pa, Isaiah 1 verse 18, na kung saan sinabi ng Lord dito, "Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall become like wool." So, kung titingnan natin, the Old Testament system of sacrifices were never intended to be salvific. Kumbaga, yung sakripisyo noon sa Old Testament times ay hindi naman pirming masasabi na magiging standard para ang tao ay maligtas. Although, ito yung parang magiging simboliko para sa ultimate fulfillment. At ito po ay si Kristo Jesus. So, also, sa Romans 4:10, sabi ni Paul concerning Abraham, "How then was it credited while he was circumcised or uncircumcised? Not while circumcised, but while uncircumcised." So, Paul is showing that Abraham was justified by faith, after which God sealed it with a covenant sign. Kung ganoon, ang mga tao sa Old Testament ay naligtas by means of God's grace through faith. So, ngayon, kung titingnan ko po yung naturang presentation po ng ating Maginoo pong kausap, it sounds like most of the time, hindi po pininpoint yung ilang mga passages na nabanggit. John 8:58 to 59, we've got Matthew chapter 28 verse 19 to 20, we've got John 14 verse 6, we've got John chapter 10. And then concerning Christ was not being worshipped, how about Matthew 14:33, how about John chapter Matthew chapter 28 and the rest of the passage. Pero sa ngayon, hindi ko po maiano po yung lahat-lahat. For the meantime, dahil ang issue po ay may kinalaman po sa concerning salvation, so nabanggit po ng ating kausap Maginoong kausap na si Mr. Romas yung tungkol sa pagiging sincere. So I even asked the question about this matter na kung if we say that we know we are sincere enough in our repentance before God, paano po natin nalalaman na hindi po natin niloloko ang ating sarili? So far, pwede po natin sabihin na, hindi ko niloloko ang aking sarili, alam ko yung sarili ko. Pero dito na po papasok yan. Is our... 3 minutes, Stads. Okay. Pastor. Okay, sorry. Okay, thank you po. Is your heart really good enough to muster enough sincerity before a holy and righteous God? So, ayan, nabanggit po kanina, papatawarin tayo ng Diyos, bibigyan tayo ng chance, okay, fine. Pero, where is what we call God's justice there? Kasi okay, pinatawad na, pero paano ma-deal yung naturang kasalanan na nagawa? Now, ngayon kung sabihin po natin doon sa nasabing tanong na, if we say yes, ito po yung magiging tanong. Tayo po baga ay prideful? Okay, marami po sa atin po magsasabi, hindi naman ako prideful. Ngayon, kung sasabihin po natin na tayo po ay prideful, then are we boasting in our sincerity? Okay, hindi nga po tayo naging mayabang nga. Naging mapagpakumbaba tayo. Pero parang lumalabas na, parang, yung tipong yung ating pagiging mapagpakumbaba o sinseridad ay parang naitataas pa rin eh. Therefore, kung titingnan po natin talaga, okay, andun na po yung forgiveness, andun na po yan lahat-lahat. But here's the question. Saan po diyan yung tinatawag po natin na katarungan o justice when it comes on this? And by the way, kung gagamitin po yung Luke chapter 18 to prove na yun po ay about Islam, then how about this? That a person must be saved kung ang tao ay nakarecognize that Allah is God and Muhammad is His messenger. Kasi sa Surah chapter 4, 13 to 14, nabanggit dyan. Those are limits set by Allah. Those who obey Allah and His apostle will be admitted to gardens with rivers flowing beneath, to abide therein forever, and that will be the supreme achievement. But those who disobey Allah and His apostle and transgress His limits will be admitted to a fire, to abide therein, and they shall have a humiliating punishment.
Also in Surah 4, 150 to 151, those who deny Allah and His apostle, and those who wish to separate Allah from His apostles, saying, Ayun na, Ustads. um, Tapos na po ang 10 tapos na ba? minutes. Oh, Pastor. Sorry. Tapos na po. So therefore, it's up to you who will decide. So anyway, thank you po. Maraming salamat po. Sorry po, medyo nabawas sa time. Ustads. Sorry po. Nag-signal po ako ng 1 minute, Pastor. Saka muna ako nag-time. Okay. Sorry po, di ko po napansin. Okay, no problem. Okay, Ustads Ibrahim, it's your time. 10 minutes again. No, five questions. Rebuttal naman tayo. The last yung yung 3 minutes. Pero dito bawat mayroong 5 question. Sa rebuttal? Bawat delivery may 5 question. Ewan ko, kung si pastor ay ayaw na niya ang question, okay lang rin sa akin. Okay na po kahit na. Ang dami na natin po na itanong po kasi. Okay na po ako dun. Kahit wala nang tanong. Opo. Okay rin sa akin. Alhamdulillah. Opo, rebuttal na lang. Tapos dito, may conclusion na tayo. Oo. Okay. Okay, patayin ko po muna yung aking mic po. Okay. Go ahead, Ustads Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang Allah nagsasabi sa Quran chapter 43 verse 69, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Who believe in our signs and were Muslims. Okay. Continues. Udkhulul jannah anatum wa azwajukum tuhbarun. Enter paradise. Kayong mga Muslim, enter paradise. You and your spouses with happiness and blessed. Continue at dito naman sa Quran chapter 22 verse 14, Surah Al-Asad, sabi ng Allah, verily God will admit those who have attained the faith and have done righteous deeds into the garden through which running waters flow, meaning paradise. Yung ibig sabihin dito, kung kayo'y mga Muslim, sumusunod kayo sa batas, doon ay paniniwala, at sumusunod kayo sa batas sa gawa, udkhulul jannah, sulod mo sa paraiso. Pero sad to say, wala kang mabasa sa Biblia na nagsabi ang Diyos o si Kristo man na kung kayo ay tunay na Kristiyano, tapat na Kristiyano, makapasok kayo sa paraiso. Wala po. Dahil ang salitang Kristiyano or Christianity, hindi po nabanggit ni Kristo. Lumabas lang po yan magmula sa mga pagano, mga Gentiles, Acts chapter 11 verse 26. Sa Antioch ang tinatawag nagtawag yung mga pagano, they are Christians. Ang nagbansag po na Kristiyano ay mula sa mga pagano, mga hintil na pagano na hindi sila sumusunod kay Kristo. At tinanggap naman ng mga Kristiyano. So therefore, wala pong mabasa sa Biblia na kayo'y tunay na Kristiyano, makapasok kayo sa paraiso. Pero dito sa Quran, very clear, kung kayo'y sumusunod, doon ay mayroong paniniwala at mayroong kayong mabuting gawa. Udkhulul jannah, sulod ka mo sa paraiso, dodong. So, very sure, very clear. To, nagpakuan tayo, si Kristo ay Diyos, papatunay siya ay anak ng Diyos, nagpapako sa cross. Pero anong katibayan? Kung kayo ba ay sumusunod na pako si Kristo sa cross, naniwala tayo sa kanyang dugo, sa pagka-Diyos, mayroon bang assurance si Kristo na makapasok tayo sa paraiso? Inshallah, mayroon pa mang panahon, 3 minutes ang aking katunggali, mapakita siya. The word Christianity, Christian, uttered by Jesus Christ. Dahil kung mayroon the word Christianity or Christian uttered by the lips of Jesus Christ, I will leave my religion and follow as born again. This is a challenge. Nga kung may salitang Kristiyano, Christianity from the lips of Jesus,
susunod ako, maging born again ako, iwanan kitong pagka-Muslim. But since wala, at ang Quran nagsasabi na kung kayo mga Muslim, susunod kayo, patawarin kayo ni Allah kung kayo ay magkakasala. So alhamdulillah, mayroong assurance. Hindi naman sinabi ng Allah, sundin ninyo ang aking batas perfectly. Pag hindi perfect ang pagsunod sa aking batas, ay itatapon ko kayo sa impyerno. Wala eh. Sabi nga ng Allah, kullu bani Adam, kataon, wa khairul katain, atawabun. Ang lahat ng mga anak ni Adan ay nagkasala. And the best of sinners are those atawabun, yung mga taong nagre-repent, humihingi ng kapatawaran. Sabi nga, Hadith Qudsi, kung ang kasalanan sa anak ni Adam reach to the sky, or kasalanan na sa anak ni Adam as numbers of the homes of the sea, as big as the earth, they will only repent, and come to Allah. Allah will forgive them. Repentance ho, hindi ko sa lugo, hindi ko sa pagsamba sa ibang Diyos, kasi kung sambahin mo si Jesucristo na Diyos, paano mo simbahin na si Jesucristo na isang Diyos, ay siya mismo sumasamba sa Diyos? Bakit? Nagtuturo ba si Jesucristo? Sambahin ninyo ako. Huh? I will teach you to how to pray. Pray like this. Our Father, which art in heaven, hallowed be your name, thy kingdom come. Hindi naman siya nagsabi na sambahin ninyo ako. Tinatanong pa nga siya, mabasa natin sa John 17 verse 3, sabi niya, this is eternal life, that you may know thee, the only true God. Pag malaman mo kung sino ang true God, salvation is yours. Tinatanong pa siya sa Marcos, sabi niya, tinatanong siya, what is the first and the greatest of all the commandments? Jesus Christ said, Shama Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hero Israel, the Lord our God is one. Love the Lord your God with all thy heart, with all thy soul. So yung mga kapatid, worship God. Si Jesucristo, he prostrated to the ground and he called to God. Yung namatay na nga siya, ayon sa Biblia, he said, my God, why hast thou forsaken me? And then this is God. Jesus is a creator. How can you worship a creator? Jesus Christ was a creator. Colossians chapter 1 verse 15. Jesus Christ is the first of all creation. That Jesus Christ, a creation of God. God can never be a creation. God is a creator and not a creation. Even in Hebrews, sabi nga dyan na Jesus Christ is lower to the angel. Jesus 5 Christ minutes, Stats. Okay, thank you. Lower to the angel. He prayed to God. He pious to God. Sabi niya, ay nakagawa si Jesucristo ng mga himala. Sabi ni Jesucristo, in myself, I can do nothing. John 5 verse 30, he said, in myself, I can do nothing. I judge. My judgment is just because I hear from God. Sabi niya, in myself, I can do nothing. Sabi ni Jesucristo. I will ascend into my Father, for my Father is greater than I. My Father is greater than all. Sabi ni Jesucristo, touch me not, for I am not yet ascended into my Father. Rather go to my brethren and tell them that I will ascend into my Father and your Father, and to my God and your God, to my God and your God. Sabi ni Jesucristo. Very clear na sinasabi ni Jesucristo na mayroon siyang God. Pupunta siya sa kanyang Diyos, at inyong Diyos, sabi ni Jesucristo. Kung ang naging perfect sa ating puso, mga kapatid, alamin natin ang puso natin. Mag-asawa tayo dahil alam natin sa puso natin. Mag-abroad tayo dahil alam natin sa puso natin. Tanggapin natin, mag-apply tayo ng trabaho dahil alam natin sa puso natin. Paano kung kaligtasan, hindi mo na alam yung puso mo? Bibili ka ng relo, alam nyo sa mata mo, sa utak mo, sa puso mo. Gusto ko itong relo. Gusto ko itong sasakyan na ito. Ito ang gusto ko sa puso at sa utak ko. Mga simple thing, you know. Pupunta ka sa abroad, iwanan mo yung pamilya mo, mag-abroad ka dahil mahal mo ang abroad dahil magkakaroon ka ng pera mula sa puso at sa utak mo mag-abroad ikaw. Pero kung may come to salvation, hindi mo alam yung puso. Naku. Kung hindi mo alam ang puso, mga kapatid, para ba kang may mata, hindi mo ginagamit. May tainga ka, hindi mo ginagamit. May bunganga ka, hindi mo ginagamit. May puso ka, hindi mo ginagamit. Ang tawag sa dahil hindi ka sigurado sa puso mo. Ako kami bilang mga Muslim,
ang sigurado namin na we are doing our best to follow the law of God. To be perfect, hindi yan ang aming target na ma-perfecto namin. We will try our best to follow the law of God. Kung sa aming sugot or pagtupad sa batas ng Diyos, kami ay namatay, Allah is most forgiving. Dahil sa para bang buhan, sino ang makaabot sa finishing line? Yun ang mga paraiso? Hindi. Sa marathon, ang unang nakaabot sa doon sa finishing line, siya ang makatanggap ng reward. 2 minutes. Okay. Sa Diyos, ay hindi ganun. Kahit namatay ka, hindi ka pa nakaabot sa finishing line. Namatay ikaw, hindi ka pa nakaabot sa finishing line, but you are running your best. You are doing your best. Then Allah will reward you by His mercy. Dahil hindi po sa ating paggawa ng mabuti tayo makaparaiso. Hindi po tayo sa pagsunod sa batas ng Diyos para maparaiso. Maparaiso ang tao by the mercy of Allah. And the mercy of Allah will not given to those people na hindi sila sumusunod sa batas ng Diyos. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, maraming salamat po, Ustadz Ibrahim, sa 10 minutes na rebuttal. Since wala na tayong question and answer, doon na tayo sa 3 minutes na conclusion. Si affirmative ang mauna, Pastor Ruel. Okay lang po ba? Affirmative, siya ang last. Ang affirmative must be last. Conclusion. Okay. Tama. So, ang mauna, kanina ang nauna sa rebuttal, si affirmative. Ngayon, ang mauna sa conclusion, si negative. Okay. Maraming salamat. Minutes lang. 3 minutes. Alhamdulillah. Nagpapasalamat ako. Hindi naman ito about rebuttal, hindi na about subject, kundi ito ay conclusion lamang. Nagpapasalamat ako sa aking katunggali, magalang Maginoo nga katunggali, si Pastor Ruel Andres. Hindi kagaya ng mga marami dito sa aking page, nang babasing lamang, nang lalait lamang, so nagsasalita kung ano-ano, pero kung hamunin mo ng debate, ayaw naman. So alhamdulillah, ganito lang ako mananalita. Medyo, Pastor, patawarin mo yung intonation ko. Ganun lang talaga ako pag magsasalita. Medyo matigas, Bisaya no? At ganito sa dila ng Bisaya, matigas ang Bisaya, alhamdulillah, yung dila nila. So siguro dala ng katandaan, medyo magsalita, matapang. Pero ang puso ko naman ay pusong mamon, Pastor. At inshallah sa sunod naman, siguro ang pagdedebatihan natin ay about si Jesucristo ba ay napako sa cross, namatay, o ano pa, si Jesucristo po ba ay Diyos or tao, o sa sunod natin pagdedebate. But I do appreciate na itong ating talakayan, inshallah magbubunga itong magandang bunga sa mga taong nakikinig nito. Sila na ang tatanggap, kung gusto lang tanggapin, gusto nilang i-reject, no problem. Ang importante, maintain ho ang professionalism natin dito at maginoong talakayan. Dito lang ako magtapos sa aking pagpasalamat sa lahat ng nanonood, Kristiyano man at Muslim. Sa aking mga lahat ng tagasunod, mga Muslim, inshallah, wag lang tayo mag-comment na medyo manghang kay Pastor o ano, be decent, be true Muslim sa inyong mga comment. May Allah reward you all. Magsabi na lamang ako, subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Maraming salamat po, Ustadz Ibrahim. Conclusion, galing kay Pastor Ruel, 3 minutes. Pastor? Okay, so again, isang pinagpalang araw po. Before anything else, gusto kong i-pinpoint sa lahat na thankful ako sa Lord na nagkaroon po tayo ng ganitong conversation with Mr. Ibrahim Roma. So, thanks God po sa ating kausap po at nagkaroon po tayo ng magandang conversation ukol dito. Also, I would like to address po sa mga Christians po na marahil ay makikinig po sa atin at saka makikinig pa lang after this. Kumbaga, pagka tayo po ay magpepresenta ng mga ganitong mga talakayan, sabi nga po ni Apostle Peter na let be prepared to answer the questions about the hope that we have, but do this with gentleness and respect. Kaya po, kanina, may nagsabi sa akin na hindi ako magsasayang ng panahon sa mga ganitong ganito.
Understood naman po yun. Okay? However, itong discussion na ito ay hindi para, ito parang sa aming dalawa or whatever, kundi ito po ay para po sa mga nakikinig, sa mga nanonood, sa mga nagsasaliksik. So whether you're a Christian, a Muslim, or an atheist, kung meron man, we must have to examine both sides. I-examine po natin yung parehong arguments, tignan po natin, pagtimbang-timbangin. And it's up to you who will decide if you will choose the side of the arguments of Mr. Romas or myself. Huwag po tayong basta maniwala kumbaga kaagad-agad. We must re-examine everything based on the evidence at nasa sa atin if we're going to follow. More than that, thanks again to Mr. Romas, and if the Lord wills, nawa ay may discuss po natin about who Jesus is based on the historical aspect or many more. And I'm praising God dahil nagkaroon po talaga ng ganitong conversation na ito po dapat walang personalan, dapat professional, dapat meron tayong paggalang sa isa't isa. And it's up to every one of us who are listening kung saan po sila. Kung palagay nyo, kumbinsido po kayo sa argument po ni Mr. Romas, then fine. Kung kumbinsido po kayo sa aking mga presentang arguments, then fine. Arguments pong focus natin, hindi po ito personalan. More than that, if we go on through this, thankful ako sa Lord sa lahat ng ito. And by the way, to point out this way, I would like to end this up. Kasi sabi nga ng Lord sa Isaiah 1 verse 18 na binasa ko kanina, come, let us reason together. Sa Luke 24, pininpoint nga ni Kristo yung tungkol sa mga books, kumbaga, na siya nasa Bible ngayon. Anyway, it's up to us if we choose Christ or not. For the meantime, maraming salamat po sa lahat. Thank you rin po, Mr. Ibrahim. Thank you po sa ating moderator. And thank you po sa lahat. Jesus is Lord. Magandang gabi. God bless po sa lahat. Maraming salamat po.